Barangay LS. In Lucena, 91.1. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Barangay LS 91.1 forever. Good morning at napakagandang umaga ng Martes mga kabarangay at mga kapuso. At eto na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kwento ng buhay ang ating matutunghayan sa ating programang Radyo Nobela. Muli kasama niyo po ang inyong mahal na mama. Ako po si Mama L. Sa piling ng mga bulaklak at halaman. At para sa araw na ito, ang ating pinamagatan sa ating istorya ay Ilalim ng Kumot mula sa ating kabarangay na si Joy. Sabi nila, may mga sakripisyo daw na masarap sa kalooban, lalo na kung para yon sa mga taong mahal natin. Sila ang ating mga nagiging inspirasyon upang maging magaan ang pagdadala natin sa buhay. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong gawin para sa pamilya natin? Sabay-sabay po nating tunghayan ating tapok na istorya ngayon sa programang Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama L, magandang araw po sa inyo dyan sa Pilipinas. Ako po si Jel, 31 years old at working dito sa Japan bilang isang maintenance technician. 5 taon na po akong OFW dito at kahit ganun katagal ay namimiss ko pa rin ang bansa natin. Palibhasa ay bihira naman po ako umuwi para magbakasyon kasi nagtitipid po ako at nag-iipon, Mama L. Katulad po ng ibang OFW, may pamilya po akong sinusuportahan sa Pilipinas. Ako po kasi ang breadwinner sa amin, lalo na't walang permanenteng trabaho si tatay. Dahil siya po ang nag-aalaga sa bunso kong kapatid na si Nicole na mayroong autism. Mabuti na lamang po at nababawas-bawasan ang pagka-homesick ko rito nung nadiskubre ko na ang programa niyong Radyo Nobela. Simula po noon ay sinubaybayan ko po ang lahat ng mga istorya nyo na uploaded online sa YouTube at sa iba't iba pang platforms. Mama L, wala po akong ibang hiling kundi ang magkaroon ng maayos na buhay sina tatay sa Pilipinas. Palibhasa po ay malaki rin ang sakripisyo niya noon sa amin ni nanay bago pa dumating ang bunso kong kapatid. Tubong kapas Tarlac po kami at simple lang naman po ang pamilya namin. Pero hindi ko po naranasan ang lumaking masaya. Dahil madalas na mag-away sina nanay at tatay noon. Pero si nanay po kasi ang pasimuno at lagi siyang nagagalit sa amin ni tatay kahit sa maliit na bagay lamang. Bukang bibig niya po noon na hindi raw niya gustong magkaroon ng pamilya. Nalabag po sa loob niya na maging anak ako at maging asawa si tatay. At para sa isang 10 taong gulang na bata, napakasakit po noon. Pwede po bang magpatulong sa assignment? Ano? Hindi. Kita mo nagtatahi ako rito, istorbo ka dyan? Sige na po, hindi ko po kasi maintindihan tong nakasulat sa libro eh. Sino ba sa atin yung nag-aaral? Ako ba? Ako po. Oh, bakit di ka nakikinig sa instruction ng teacher mo?
tapos ako tatanungin mo. Nagpapatulong lang naman ang anak mo, Joanna. Hindi mo siya kailangang sigawan. Tay! Jel, anak. Sandali, marumi pa si tatay. Pero gusto ko na po kayong yakapin at ikis. Maghuhugas muna ako ng kamay at magpupunas ng pawis. Hay, nako. Kaya lumalaking walang takot sa akin yung anak mo eh. Lagi mong kinakampihan. Bakit kailangan lumaking natatakot sa'yo si Jel? Hindi ba pwede na lumaki siyang may respeto sa atin bilang mga magulang niya? Tigil-tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo, Chito. Tsaka wag ako yung pangaralan mo. Yang anak mong pasok ng pasok sa eskwelahan pero mukhang walang natututunan. Meron naman po, pero nakalimutan ko lang yung sinabi ni ma'am. Oh, kita mo na? Bata-bata mo pa makakalimutin ka na? Jel, anak, huwag ka nang umiyak. Joanna naman. Bakit parang ako yung may kasalanan? Hoy, Jel! Tigilan mo nga yung kaiiyak mo! Di naman kita inaano, napakadrama mo! Manang-mana ka dyan sa ama mo! Magmamana talaga sa akin si Jel kasi anak ko siya. Sa'yo, anong minana niya? Huwag naman sana yung kasungitan mo. Anak, huwag ka nang umiyak. Si tatay na lang magtuturo sa'yo mamaya kung ayaw ng nanay mo. Hoy, Chito! Huwag kang magsalita ng ganyan! Parang ang tono mo, inaapi ko yung anak mo ah! Hindi pa ba? Lagi mo ang sinusungitan si Jel. Parang hindi ka niya nanay ah. Ayoko naman talagang maging nanay ng batang yan! Joanna, ano ba? Totoo naman sinasabi ko! Ayoko pang maging nanay, alam mo yan! Simula nang dumating sa buhay ko yung batang yan, maraming pangarap ko yung nasakripisyo! Siya yung malas sa buhay ko! Hindi malas si Jel. Kaya tigilan mo ang pagsasalita ng hindi maganda sa anak natin. Ikaw lang naman ang may gusto sa batang yan. Kasi kung tatanungin mo ko, ayoko pa rin sa kanya. Alam mo kung tutuusin, kasalanan niyo talagang dalawa kung bakit hindi ko natupad yung mga pangarap ko noon eh. Sana kung hindi mo ako binuntis, nakapagtapos ako ng pag-aaral, nakapagtrabaho ako at kumita ng pera. Baka nga wala na ako rito sa Pilipinas kung di kita naging asawa eh. Pareho nating ginusto yung nangyari. Kaya wag mo nga sa akin isisi ang lahat. Sana talaga pinalaglag ko na lang yung anak mo. Ikaw lang naman may gusto sa kanya. Tumahimik ka na. Hindi ka ba nahihiya kay Jel? Hindi! Wala akong pakialam kung malaman pa niya para alam niya kung bakit ayoko sa kanya. Ay nako, makatulog na nga. Nakakabwisit kayo mag-ama. Panira ng gabi. Magkukolehiyo pa lang po noon si nanay nang mabuntis siya ni tatay, Mama El. Kung ilalarawan ko po ang personalidad niya ay masasabi ko pong meron siyang mataas na ambisyon sa buhay. Pero dahil po sa nangyari, pinakasal agad sila ni tatay at nanay. Dahil ayaw daw pong magkaroon ng kahihiyan ng angkan nila sakaling lumaki akong walang kinikilalang ama. Kaya lang simula po noon ay malamig na po ang pagsasama ng mga magulang ko. Boyfriend po ni nanay si tatay, Mama El, at pareho sila nag-aaral pa lang. Kaya lang dahil sa nangyari ay hindi na sila nakapagtapos kasi nagtrabaho na si tatay at si nanay naman po ay naging masela ng pagbubuntis sa akin. Meron pong maliit na barong-barong na ginawa si tatay para tirhan namin pero hindi po yun kasing ganda ng bahay na sementado na pangarap ng nanay ko. Pero para po sa akin, sapat na po yun dahil hindi naman kami naiinitan o naaarawan. Lagi pong ipinamumuka ni nanay sa akin na hindi niya ako gusto. Kahit na galing ako sa sinapupunan niya. Marami na pong insidente na pinabayaan niya akong mag-isa nung bata pa ako kaya madalas akong nagkakasugat, mapilayan, ubuhin at sipunin. Mitya rin po yun ang pagtatalo nila tatay pero sa huli ay inuunawa pa rin ni tatay si nanay. Gusto ko pong makisimpatiya sa tatay ko sa pinagdadaanan ng nanay ko pero mali namang isisi niya sa amin ni tatay ang mga bagay na nangyari sa kanya. At mga bagay na nangyari na. Hindi po nagtagal ay nagkaroon ako ng kapatid, si Nicole. Pero may autism po siya kaya bagay na mas nakadagdag sa mga alalahanin
ng aming mga magulang. Tay, nandyan na po pala kayo. Oo anak. Teka, bakit bumangon ka? Kasi natulog po ako kanina, wala pa kayo. Kararating ko lang. Bakit po kayo ginabi? May inasikaso lang si tatay. Ay. Jel, anak, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko na maiintindihan mo ako dahil matalino kang bata. Ano po yun? Plano ni tatay na magtrabaho sa ibang bansa. Iiwan niyo na po kami. Anak, hindi ganun yun. Magtatrabaho lang ako doon. Ganyan din po yung tatay ng kaibigan ko, si Makmak. Sa ibang bansa rin po nagtatrabaho tatay niya, kaya hindi niya madalas nakikita. Mamimiss ko po kayo, tay. Mamimiss din kita. Kayo ng nanay mo, saka si Nicole. Pero sayang yung pagkakataon kapag pinalagpas ko, nak. Naiintindihan ko naman po, pero nalulungkot lang po ako. Hayaan mo, tatawag naman ako rito para kamustahin ka. Hindi mo ako masyadong mamimiss kasi mangungulit pa rin ako sa'yo. Katulad ng lagi kong ginagawa pag kinikiliti kita. Tay naman eh. Magpapakabait kayo rito habang wala ako, ha? Tutulungan mo nanay mo at aalagaan mo si Nicole, Jel. Maaasahan ko ba yon, nak? Opo, tay. Ako na pong bahala sa kanila. Salamat. Saka pasensya ka na kasi bata-bata mo pa pero binigyan na kita ng responsibilidad. Dapat kasi naglalaro ka lang sa labas at nag-aaral. Hindi ka nagbabantay sa pamilya natin dahil responsibilidad namin yun ng nanay. Masaya naman po akong tumulong sa inyo sa pagbabantay ng pamilya natin, tay. Nakakapaglaro pa rin naman po ako tsaka nakakapag-aral. Napakaswerte namin ng nanay mo kasi naging anak ka namin. Mabait na, masunurin at maunawain pa. Pero bakit lagi pong sinasabi ni nanay na malas daw po ako? Malapit na po tuloy ako maniwala na totoo yung sinasabi niya. Huwag kang maniniwala sa nanay mo. Pagod lang yun, kaya niya nasabi sa iyo yung mga bagay na yun. Hindi totoong malas ka. Ikaw kaya ang swerte namin. Kayo ng kapatid mo. Sa akin ka maniwala, anak. Opo, tay. Naniniwala po ako sa inyo. Ganyan nga. Basta lagi mong isipin na kahit malayo si tatay, kakampi mo pa rin ako. Alam ko naman po yun. Hindi ko lang po mapigilang matakot kay nanay kapag po nagagalit siya. Kakausapin ko si Joanna. Hindi naman tama na palagi siyang nagagalit sa'yo. Anak ka niya, nanay mo siya. Dapat minamahal ng mga magulang ang mga anak nila. Oh, bakit gising pa kayong magtatay? Anong oras na? Sinalubong lang ako ng anak natin. Nagulat nga rin ako kasi gising pa siya. Kahit kailan pasikat ka talaga, Jel. Joanna, wag mo naman sabihin yan sa anak natin. Anong wag sabihin? Maaga pa yan bukas sa klase nila. Tapos ang hirap-hirap na namang gisingin. Pag ikaw talaga nagpasaway bukas, makakatikim ka uli ng kurot para magising ka. Tay, si nanay oh. Hindi ka makukurot ng nanay mo. Pero matulog ka na, anak. Sige po, tay. Good night na po. Good night din. Joanna naman, hindi mo kailangan pagsalitaan ng ganun si Jel. Natatakot tuloy sa'yo. Saka anong kukurutin na naman? Ikaw pala yung may kagagawa ng pasanong bata sa tagiliran? Ano kung ako? Ipapademanda mo ako? Hindi natin kailangan umabot sa ganun. Kaya nga sinasabi ko na wag mo nang saktan si Jel. Anak natin yun. Ikaw na may sabi, anak natin. Saka kung makapagsalita ka, akala mo grabe ginawa ko dyan sa anak mo? Hoy, kurot lang yon. Nakakapikon kasi siya. Ilang beses ko nang ginising, ayaw pang bumangon. Ayun, napapala ng mga batang pasaway. Ayoko pong umalis si tatay, Mama El, dahil siya na lang po ang kakampi ko sa bahay namin.
Bagamat 10 taong gulang pa lang po ako ay naiintindihan ko na po na mahirap po ang pinagdadaanan namin. Karpentero po ang trabaho ni tatay. Minsan umi-extra siya sa mga palengke bilang kargador at butcher ng mga karneng baboy. Pero hindi po sapat ang perang kinikita niya para suportahan ang lumalaki naming pamilya at pangangailangan ng bunso kong kapatid. Kaya doon po nagdesisyon si tatay na mag-abroad. Lumipad po pa Taiwan si tatay, Mama El. Sa pag-alis po ni tatay, ako po ang tumayong katuwang ni nanay sa bahay namin. Ako po ang katukatulong niya lalo sa pag-aasikaso sa kapatid kong special child. Aaminin ko po na nung nawala si tatay, mas dumalas po ang pagsusungit at pagrereklamo ni nanay tungkol sa kung gaano niya kaayaw sa amin ng kapatid ko. Siyempre bilang nakatatanda at higit na nakakaunawa ay nasasaktan po ako ng husto dahil para sa akin, wala kaming kasalanan ni Nicole. Hindi kami ang sumpa ng pamilya dahil sa una pa lamang ay hindi rin namin hiniling na isilang at maging anak ni nanay at tatay. 1. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Lumipas po ang ilang taon, Mama El, na hindi na lang namin namamalayan na halos 8 taon na pala si tatay sa abroad. Bihira lang din kasi siyang umuwi sa amin dahil sinasabihan siya ni nanay na imbis gumastos ng malaking pera pambakasyon ay ipadala na lamang dito sa Pilipinas. Pero pinagtataka ko lang, kahit na ganun nakatagal yung nakalipas simula nang mag-OFW si tatay ay hindi pa rin po maayos ang bahay namin. Katulad ng laging bukang bibig ni nanay na pangarap niya. Naiintindihan ko naman po na magastos magpagawa ng bahay pero yung bahay namin ay napakarami pa pong kulang para masabing tapos na. Bukod pa po doon ay hindi ko talaga alam saan dinadala ni nanay yung mga perang padala ni tatay dahil lagi naman kaming tinitipid ng kapatid ko lalo na sa pagkain. Ni hindi rin niya kami binibilhan ng bagong damit o sapatos, bagay na minsan kong pinagdamdam sa kanya bilang bata noong araw. Pero kung mayroon po kung kinaiinisan kay nanay ay yun po ay ang malimit niyang pagalitan ang bunso kong kapatid na may special na kondisyon. Wala kasing tiyaga si nanay sa pag-aalaga kay Nicole, Mama El. Hindi talaga sila close. Ako po yung nagpapakain at nakikipaglaro sa kapatid ko kaya masasabi kong sanggang dikit kami. Kaya kapag pinapagalitan ni nanay si Nicole ay ugali niya po na magtago sa ilalim ng kumot. Dahil pakiramdam po niya, ligtas po siya sa ilalim ng kumot. Teka, Nay! Huwag niyo po saktan si Nicole! Ate! Nicole? Ana, andito na si ate. Nanay, palo ako. Palo ako, nanay. Sakit. Sakit. Nay, bakit niyo naman pinalo si Nicole? Tinatanong mo pa talaga? Napakapasaway niyang kapatid mo, Jel! Ano po bang kasalanan sa inyo ng kapatid ko? Maingay! Parang sanggol na sigaw ng sigaw tapos gusto laging pinupukpok sa sahig yung mga laruan niya. Nakakarindi! Nakakabingi!
makitang nanonood ako ng TV eh. Pero hindi pa rin tama yun, Nay. Alam niyo namang special child si Nicole, di ba? Sana naman inintindi niyo. Kayo yung normal tapos kung umasta kayo parang kayo pa yung may kondisyon sa isip eh. Anong sinabi mo? Ay, sorry po, Nay. Kapal naman ang mukha mong sabihan akong baliw. Nay, hindi ko naman po kayo sinabihang baliw. Sabi mo, parang ako yung may kondisyon sa isip. Eh di baliw, sintong-sinto at may sayad katulad niyang kapatid mo. Nicole! Bawiin niyo yung sinabi niyo, Nay. Hindi baliw ako ano man ang kapatid ko. Hindi ko babawiin ang mga sinabi ko kasi yun naman talaga ang totoo. Saka wag mo akong panlilisikan ng mga mata, Jel, ha? Tutusukin ko yan ng kutsilyo. Gawin niyo! Diyan naman kayo magaling eh! Hoy! Bumalik ka nga rito! Kinakausap pa kita! Ewan ko sa inyo, Nay! Bahala na kayo! Mas kailangan ako ng kapatid ko! Mama El, mahal na mahal ko po si Nicole. Siya po yung kapatid na matagal ko nang hinihiling sa Diyos na ipagkaloob niya sa pamamagitan ng mga magulang ko. Natatandaan ko pa nga po noon na mahilig ako mag-drawing ng stick na bata sa papel tapos nilalagay ko yon sa tiyan ni nanay kapag tulog siya. Ini-imagine ko kasi na pinagbubuntis na niya si Nicole kahit hindi ko pa naman alam kung magiging babae o lalaki siya. Basta sa isip ko lang po noon, ano man na maging kasarian nito o itsura ay mamahalin ko siya dahil kapatid ko siya. Kaya lang, kapag nahuhuli po ako ni nanay na nilalagyan ng papel na may drawing yung tiyan niya ay nagagalit po siya sa akin. Tapos pinipilas po niya yung papel sa harap ko at isasaboy sa sahig. Sisigawan niya ako na linisin yung mga kalat hanggang sa umiyak ako. Pero hindi pa rin po ako nawala ng pag-asa na balang araw ay magkakaroon ako ng kapatid. Malapit po kasi ako sa mga bata at yung mga kapitbahay nga namin na mas bata sa akin ay kapatid na ang turing ko. Lagi ko rin pong bukang bibig sa tatay ko na sana magkaroon pa sila ng anak ni nanay. Nangako po ako na ako po ang mag-aalaga sa magiging kapatid ko basta magkaroon lang ako kahit isa. At nang dumating nga po si Nicole ay laking pasasalamat ko sa Panginoon na ipinanganak siya. At kahit malaking dagok ang pagkakaroon niya ng autism ay hindi ko siya itinuring na pabigat o sagabal sa pamilya namin. Katulad ng laging pinararamdam sa kanya ni nanay. Hindi niya lang ako ate. Kakampi niya rin po ako, Mama El. Nak, kamusta ka na? Ayos lang naman po ako, Tay. Yung pag-aaral mo, ayos lang ba? Wala ka pang boyfriend? Ay, wala pa po. At ayos na ayos din po ang pag-aaral ko. Kayo po, kumusta po kayo dyan? Ganun pa rin. Malungkot kasi malayo ako sa inyo. Miss na miss ko na kayo ng kapatid mo at ng nanay nyo. Miss na miss na rin po namin kayo, Tay. Lagi nga po kayong tinatanong sa akin ni Nicole. Talaga? Anong tinatanong niya? Kung kailan daw po kayo uuwi. Kung kailan daw niya po kayo makakalaro. Mahilig po kasi kaming magbahay-bahayan ni Nicole eh. Ginagawa naming tolda yung kumot niya. Kunwari, bubungin ang bahay. Tapos naglalaro kami sa ilalim nun. Tuwang-tuwa po yung kapatid ko, Tay. Ang lakas nga po niyang tumawa tapos lagi po siyang pumapalakpak. Masaya akong marinig na magkasundo kayo ng kapatid mo. Salamat, Jel. Kasi inalagaan mo siya ng gusto habang malayo pa ako. Walang anuman po. Kapatid ko po si Nicole at mahal na mahal ko po siya. Kaya po inaalagaan ko po siya. Kaya lang nalulungkot po kasi ako dahil ayaw sa kanya ni nanay eh. Yun po bang tipong lagi siyang nagagalit kay Nicole kahit wala naman pong masyadong ginagawa yung kapatid ko? Ganun ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nagbabago si Joanna.
Mahal po ba kami ni nanay? Ha? Oo naman, Nak. Bakit mo naman natanong yan? Hindi po kasi namin maramdaman yung pagmamahal na yun, Tay. Puro na lang po galit. Ate Jel, sino yan? Si Nicole ba yan? Ay, opo, Tay. Si Nicole po. Si Tatay, halika dali. Gusto mo ba siyang kausapin? Teka lang, ila-loudspeaker ko lang, ha? Sige, akin na! Hello, Tay? Hello, Nak. Tay! Tay, tanungin niyo po siya tungkol po dun sa paborito niyang laro. Sige, Nak. Nicole, ano yung lagi niyong nilalaro ni ate mo? Bahay-bahayan po. Tapos, nasa ilalim kami ng kumot kasi safe po doon. Hindi kami makikita ni nanay pag nagagalit siya. Doon po kami nagtatago, Tay. Ganun ba? Tay, kailan po kayo uwi? Sabi Ate Jel, lalaro tayo bahay-bahayan. Sasali daw kayo. Sinabi ko rin sa kanya na papasyal tayo sa mall pag uwi niyo po rito, Tay. Isang beses pa lang kasi nakakapunta sa mall si Nicole. Medyo challenging kasi siyang isama sa mga matataong lugar eh. Hirap talaga siya makihalubilo sa mga tao, Tay. Hayaan niyo mga anak. Pag uwi ni tatay, marami tayong lugar na pupuntahan. Gusto mo ba yon, Nicole? Opo, Tay! Yay! Sige, Nicole, punta ka na muna sa kwarto. Sunod ako doon tapos maglalaro tayo. Kakausapin ko lang si tatay, ha? Sige, sige! Kakausapin ko si Joanna. Hindi ako makakapayag na patuloy niya kayong sinasaktan ni Nicole. Napakabata pa ng kapatid mo, Nak. Ilang beses niyo na rin pong kinausap si nanay, di ba? Pero hindi naman po nagbabago yung pakikitungo niya sa amin. Simula bata pa ako, ayaw niya talaga sa akin. Tapos dumating si Nicole at nang malaman nga natin yung kondisyon niya, lalo kaming tinuring na sumpa ni nanay sa pamilya natin. Ginagawa ko naman po lahat para maging malapit kami sa isa't isa. Ang kaso siya yung laging lumalayo. Hindi ko na po alam kung paano siya aamuin eh. Namimiss ko na po si Tatay Mama El at kung pwede lang sana na hindi na siya magtrabaho sa malayo para sama-sama na lang kami sa bahay. Ilang birthday ko na rin po kasi ang dumaan na wala siya kaya aaminin kong sabik ako na makita at makasama ang tatay ko. Pero alam ko na hindi naman pwede dahil kailangan niya magtrabaho para sa pamilya namin. Kaya nga po, sinusulit ko talaga yung mga sandali na kausap ko siya sa cellphone. Nagkukwento po ako sa kanya ng mga ganap ko sa buhay para kahit papaano ay wala siyang mamiss. At bukod po doon, para maramdaman rin po niya na kasama namin siya. Lumipas pa po ang mga buwan at napansin ko na parang madalas mag-away sina nanay at tatay sa tuwing nag-uusap sila sa cellphone. Tapos si nanay po, lagi rin pong umaalis sa bahay namin at hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Kapag nasa bahay naman siya ay lagi siyang nakatutok sa cellphone niya na akala ko nung una si tatay ang kausap niya. Pero mukhang nagkamali ako, Mama El. Dahil isang beses ay may narinig akong ibang pangalan ng lalaki sa tawag na sinigot ni nanay. Mama El, malakas po ang hinala ko na may ibang lalaki ang nanay ko pero in denial pa rin po ako. Hindi ko po kasi lubos maisip na magagawa niya yon samantalang nagpapakahirap si tatay sa pagtatrabaho sa abroad. Pero ayoko pong magbulag-bulagan. Lalo nung parang hindi na itinatago ni nanay na may kalantari siya. Isang araw, may lalaking dumalaw sa bahay namin at ipinakilala niya ang kaibigan sa amin. Pero hindi po ako komportable. Agad ko rin pong pinasok sa kwarto namin si Nicole at ayokong may masabi sa kanya ang bisita ni nanay. Nang sumunod na linggo ay laking gulat ko po
dahil nakita kong nasa pintuan na ng bahay namin si tatay. Sobrang saya ko po noon, Mama El. Kahit na biglaan ang uwi niya, pero hindi po nagtagal ang kaligayahan na yon nang malaman ko ang dahilan kung bakit siya umuwi. Nawalan po pala ng trabaho si tatay kasi nagkaroon siya ng malalang sakit. Malalang sakit sa baga habang nasa Taiwan po siya. At meron pa rin po siyang problema silang dalawa ni nanay na gusto niyang ayusin. At tama rin po ako na may ibang lalaki ang nanay namin. At yun ay walang iba kundi ang dinala niyang kaibigan lang daw niya sa bahay namin, Mama El. Pakiusap, Joanna. Huwag mo kaming iwanan ng mga anak mo. Huwag kang umalis. Huwag mo nga akong pigilan, Chito! Aalis ako kasi ayaw ko na kayong kasama! Saan ka pupunta? Dun sa lalaki mo? Wala ka na ron! Ano bang meron siya na wala sa amin? Kami ang pamilya mo. Marami siyang meron na wala sa pesteng pamilyang sinasabi mo. Saka wala siyang mga anak. Pareho kami ng gusto kasi ayaw namin sa mga bata. Anong sinabi niyo, Nay? Jel, Nicole, anong ginagawa niyo rito? Nagising po kami kasi narinig namin kayo nagtatalo eh. Oh, ayan! Ang hingi mo kasi, Chito! Ay, kailan ka talagang lalaki ka? Jel, patahimikin mo nga yung kapatid mo. Nicole, tahan ka na. Huwag ka na matakot. Nandito si ate. Joanna, pag-isipan mo nga yung gagawin mo. Gusto mo ba talaga kaming ipagpalit sa lalaking yun? Oo, at hindi na magbabago ang isip ko kahit pag-isipan ko pa ng 100 beses. Pero bakit, Nay? Bakit niyo ginagawa sa amin to? Kasi nga, ayoko na sa inyo. Matagal ko na talagang ayaw sa pamilyang to. Yang tatay mo lang naman na may gusto pero tinanong niyo ba ako kung gusto ko? Hindi na namin kailangan tanungin kasi halata naman sa trato ninyo sa amin. Ayun naman pala eh. Mabuti na halata mo. Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa ng paulit-ulit. Hay, o siya, alis na ako. Bahala na kayo dyan. Joanna, sandali! Ingay-ingay talaga ng batang yan, ba? Hoy, Nicole! Tumigil ka nga dyan, peste ka! Nay naman, bakit niyo pinalo si Nicole? Napakaingay eh! Kayo ba hindi naririndi sa iyak niyan? Kasi kung hindi, pues, ako, tulig na tenga ko sa batang yan. Kaya nga ayoko na talagang tumira sa bahay na to kasama kayo kasi konti na lang, masisiraan na ako ng ulo. Kung gusto niyong umalis, edi umalis kayo! Hindi niyo na po kailangan saktan ang kapatid ko! Sumusobra na kayo, Nay! Napakasama ninyo! Ako pa talagang masama? Ako pa talagang sumusobra? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo sa akin, Jel? Nanay mo pa rin ako! Nanay nga namin kayo! Pero nagpakananay ba kayo sa amin? Hindi naman, di ba? Trauma lang ang ibinigay niyo sa amin ni Nicole! Kaya wala kayong karapatang sabihin na nanay namin kayo! Kasi yung mga kilala kong nanay, mahal yung mga anak nila! Hindi nila sinasaktan at mas lalong hindi nila iniiwan! Umalis po si Nanay Mama El. Ewan ko pero hindi ko po lubos maisip kung paano niya kami nagawang iwan at abandonahin. Hindi ba siya nakonsensya? Hindi ba siya nagdalawang isip na ipagpalit kami sa iba? Kasi kung hindi, napakasama naman niyang ina. Labis po ang lungkot ni tatay nung sumama si nanay sa kabit niya. Magkahalong pagkadismaya at galit naman ang nararamdaman ko para sa sarili kong nanay. Naisip ko po tuloy na ganun ba talaga niya kami kaayaw makasama? Anak naman niya kami ni Nicole. Galing kami sa tiyan niya. Dugot laman kami, nanay at tatay, pero paano niya naatim na iwanan kami? At ang masakit pa doon, Mama El, nadiskubre namin na tangay din ni nanay yung malaking pera na inipon niya mula sa mga pinadala ni tatay. Kaya pala lagi niya kaming tinitipid
Kaya pala lagi niyang sinasabi noon na wala siyang pera kahit kakapadala lang ni tatay. Yun naman pala ay itinatago niya yon para sa pansarili niyang kapakanan at pakinabang. Dahil po sa nangyari ay nahihirapan kami makausad. Sunod-sunod na rin po na nagkasakit si tatay at Nicole ng malalang tarangkaso kaya napilitan po akong huminto sa pag-aaral para humanap ng papagkakakitaan. Para po kasi sa akin, mas mahalaga ang pamilya ko kaysa sa pangarap kaya nagpursige po ako ng makapagtrabaho at pagtiyagaan ang maliit kong kinikita bilang assistant sa isang butika sa bayan namin. Mabuti na lang din po dahil naagapan yung sakit ni tatay dahil sa perang kinita ko na pinangpa-check up namin at pinambili namin ng gamot. Gumaling din po si Nicole, Mama El, kaya nabawasan yung malaking alalahanin ko sa dibdib. Isang araw, inalok po ako ng kaibigan ko at dating kasamahan ko sa butika kung saan ako dating pumapasok kung gusto ko raw mga ibang bansa. Meron daw kasing programa yung ahensya niya na pinapasukan para sa mga nagnanais magtrabaho sa Japan. Hindi po ako nagdalawang isip, Mama El. Pumayag po ako at agad po ako nagpaalam sa tatay ko. Tay, kape niyo po. Salamat, nak. Upo ka muna. Tagal na rin natin di nagkakwentuhan. Namimiss ko na yung panganay ko. Sige tay, tabihan ko po kayo. May sasabihin din po pala ako sa inyo, tay. Ano yun? Mamaya na po. Sabi niyo gusto niyo muna magkwentuhan tayo. Oo, pero nag-uusap na rin naman tayo eh. Kayo talaga, tay. Pero, kumusta na po ba kayo? Wala na po bang masakit sa katawan ninyo? Ayos na ayos ako, nak. Sinusunod ko yung sinasabi mo na huwag magpapakapagod at kumain sa tamang oras. Pati si Nicole, magaling na rin. Mabuti na yung pakiramdam. Malikot na nga eh. Masaya po ako na okay na kayo, tay. Kasi hindi ako mapalagay nung may sakit kayo pareho eh. Natakot po ako. Iniwan na nga kami ni nanay tapos iiwan niyo rin kami ni Nicole dahil sa sakit ninyo. Minsan ko na kayong iniwan ni Nicole nung nagtrabaho ako sa ibang bansa. At kahit na umalis na ang nanay niyo at sumama siya sa ibang lalaki, hindi ko kayo iiwanang magkapatid, nak. Mahal na mahal ko kayo. Gusto kong bumawi sa mga panahon na malayo kayo sa akin. Tay, pwede ko na po bang simulang ikwento sa inyo yung sasabihin ko? Sige, ano yun? Plano ko po kasing magtrabaho sa Japan. Ha? Japan? Opo, inalok po kasi ako ng dati kong katrabaho sa butika na magtrabaho doon bilang technician. May training naman po kami bago umalis. Naisip ko po na baka makapasa ako, mabigyan ng chance po na makapag-abroad. Kaso anak, gustong-gusto ko po talagang umalis, tay, para po matulungan ko ang pamilya natin. Ay, naiintindihan ko naman yun. Nalulungkot lang ako kasi magkakahiwa-hiwalay na naman tayo. Isipin nyo na lang, tay, na magkakasama-sama ulit tayo pag nakaipon na ako ng malaki-laki. Sandali lang naman po yun. Marami pa kasi akong pangarap para sa atin, tay. Gusto kong tapusin yung pagpapagawa nitong bahay natin. Pag-aralin si Nicole sa special school. Gusto ko rin po magkaroon tayo ng pera sa bangko para pag nangailangan tayo, may makukuha tayo. Lahat po yun talaga para sa pamilya natin, tay. Naiintindihan ko, nak. Pero isama mo rin sa mga pangarap mo ang sarili mo. Malaki-laki na rin sinakripisyo mo para sa pamilya natin. Una na dun yung kabataan mo. Tapos yung pag-aaral mo. Masaya naman po ako habang nagsasakripisyo kasi para yun sa pamilya natin. Pakiramdam ko nga po hindi ako lugi eh. Kaya nga po talagang desidido akong umalis para matupad ko po yung pangarap natin, tay. Kayo po ni Nicole ang inspirasyon ko. Mahal na mahal kita, Jel. Mag-iingat ka doon, ha?
Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Kasi mabuting anak ka. Sana patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ibigay niya ang katuparan ng mga pangarap mo sa buhay na to. Natuloy po ang pag-alis ko papuntang Japan, Mama El. Dalo ko po ang pag-asa na mabigyan ng maayos sa buhay sina Tatay at Nicole sa Pilipinas. Lahat naman po yata ng mga OFW ay may pare-parehang sentimiento. Hindi po madali ang adjustment na ginawa ko rito, lalo na noong mga unang taong ko, pero wala po kong hindi kakayanin para sa 2 taong mahal na mahal ko, Mama El. Kahit buhay ko ay handa kong ibigay para kina Tatay at Nicole. Kung tatanungin niyo naman po ako kung may balita ako sa nanay ko, wala na po. Hindi na rin po ako interesado sa kung ano mang nangyayari sa buhay niya. Pero aaminin ko po na may mga gabi pa rin naalala ko siya at kung paano niya kami walang pagdadalawang isip na iniwan at pinagpalit sa iba. Wala po akong hangad na masama sa nanay ko, pero ayoko na po siyang makita ulit. Hiling ko sana na dumating yung araw na maski alaala niya ay mawala na rin sa isip ko, dahil sa karamihan naman sa mga yon ay malulungkot at masakit. Maraming salamat po, Mama El, sakaling mapili niyo pong i-ere ang storya ng buhay ko. Sana kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong programa at sa inyong estasyon. Muli, ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jel. Barangay LS. In Lucena, 91.1. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Panahon ng pagkat Barangay LS 91.1 forever. Para sa ating topok na istorya today, mga kabarangay, na pinamagatang ilalim ng kumot. Lahat tayo may mga sakripisyo sa buhay, mga kabarangay. At lahat yun ay ginagawa natin dahil sa pagmamahal. Pagmamahal natin sa ating sarili, pagmamahal natin sa ating pamilya, at wala tayong ibang hangad kundi sa dulo pare-parehas tayong maging masaya. Mga kabarangay, at saka para sa lahat ng mga magulang, ang pagkakaroon po ng anak ay biyaya. Pero maraming mga magulang ang nagkakaanak pero hindi nagpapakamagulang. Tandaan po natin na bata sila at wala silang kasalanan, kaya kung sakasakali man ay hindi po tama na isisi natin sa kanila ang mga kabiguan natin sa buhay. Dapat pa nga na tulungan natin silang umunlad at umunlad ang ating sarili para mabigyan natin sila ng disenteng pamumuhay. Kaya para po sa ating kabarangay na si Joanna, yung nanay ni Jel, po, kung nasan ka man po ngayon, ay stay put ka na lang dyan, igigigilaw kanina. Hindi, para po dun sa mananay ni Jel nga si Joanna. Kung nasan ka man po, sana'y masaya ang iyong puso kasi nagawa mo yung iyong gusto na walang anak, walang ano. Pero ito mga kabarangay marami tayong mga kabarangay at marami tayong kakilala na naghahangad na magkaroon ng anak. O yung iba nga dyan, 3, 4, 5, 10 taon, hinahangad po nila na magkaroon ng anak. Kaya napakaswerte mo kung isa ka sa yung mga tipong hindi na naghintay ng napakatagal para lang magkaroon ng isang kaligayahan na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Yun nga lang po, talagang may mga pagkakataon at talagang sinusubok tayo ng panahon sa pagiging magulang natin, pero
hindi po dahilan o katulad nung sa sitwasyon ni Jel na hindi kasalanan ng bata na inanak siya or na ipanganak siya sa mundong ito. Ano ba malay ng batang yun, di ba? Ganon din si Nicole, yung kapatid. Kaya wag po nating isisi kung sakasakali mang may mga pinagsisisihan kayo sa buhay, wag niyo pong itutuon dun sa mga bata na wala namang kinalaman. Oo, sa mga pangyayari sa buhay niyo. Please lang po, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga nahaharap sa early pregnancies at yung mga batang nag-asawa. If ever na hindi pa kayo tapos magpakadalaga or magpakabinata, huwag niyo pong isisisi dun sa mga bata na walang kinalaman sa pagkakapanganak nila, na hindi naman nila ginusto na maaga silang lumabas sa mundo, 'di ba? Kaya if ever na may kabataan po na nakikinig sa atin ngayon, if ever na ikaw ay isang magulang na or magiging magulang pa lang, pag dumating yung araw na nagsisi ka dahil meron kang anak, isipin mo na lang din yung ibang tao, maraming na nangangarap na magkaroon anak, pero ikaw binigyan ka ng Diyos ng isang anak. Yun na lang din muna ang ano. And always look at the brighter side, mga kabarangay. Para sa kwento ni Jel at ng kanyang pamilya, masaya kami na nasa ibang bansa na si Jel at tinutupad niya yung pangarap niya, di ba? Para sa pamilya, oo, gagawin mo naman talagang lahat yun para sa pamilya. At dahil dyan, shoutout natin yung mga kabarangay natin na biglang shout-out, ano. Ayoko na po kasing pahabain at baka magkaiyakan lang tayo dito. Napakahirap mga pangyayari. Oo, ito, hala. We are inviting the SLSU Association of Communication Students for the Grand Alumni Homecoming this coming February 17, 2024 at 12 noon sa Hamlet Hall. Registration is until January 19. Kindly coordinate with the ACOMS or ACOMS officers for more details and inquiries. So yon, sa mga alumni ng SLSU dito sa Lucban. O ayan, yung mga mass communication students. Taray. Yes. And syempre mga kabarangay, pwede kayo magpa-shoutout right after ng ating programa ng Radyo Nobela. 0968-250-2830 ang ating text line at ating call line. Pwede niyo rin po ako i-message sa Mama L Space Lucena at syempre sa Barangay LS 91.1 Lucena Facebook page. Isa mo nang tugtugin mula kay Ate Regine kung may babalik ko lang. Dito pa rin sa programang Radyo Nobela ng Barangay LS 91.1 forever.